Thank you, Andy. Engineer, gusto ko na akong pasayran kung paano kayo nakamot to power parts 102 sa bisinidad Metallica Shipyard. Ano status it cargo, i-dry dock o i-chuck dock, Engineer? Request ito kung pwede Tagalog kasi aton yung mga PCGI national sanda na level ka. So ano na lang Tagalog na lang tayo sa tanong. So pakiulit sir, ulit ang tanong. Yung aking tanong po, gusto ko lang pong malaman kung ano po merong kontrata itong barko at ano ang status kung ito'y dry dock o repair o scrap at nakakit siya doon sa labas. Okay, thank you. Let me present muna lahat para at least isang daanan lang tayo sa rack. I-presenta ko muna si Metallica and then we later on, total nandito naman lahat yan. Ikaw na lang sagot ko doon sa unang katanungan. So, si Metallica, since 2010, nag-umpisa ako ay 2006, sumulat na ako sa Pangulo para tulungan tayo sa malaking problema sa Makitima. Malaki in such manner na we are a third world country at karamihan ng barko natin ay mga luma. So, in short, to compress everything, nagkaroon ako ng license na ship breaking at saka ship building. So, dalawa yung kumpanya ko. Member tayo ng shipbuilding services sa buong Pilipinas at ISO standard tayo. So, yung project sa Metallica Shipyard, lahat ng movement namin dyan is nagsisimula din sa June. Tanggapin na natin sa hindi sa problema natin kung paano natin ma-upgrade yung maritima. Ang Metallica ay kasalukuyan na gumagawa ng mga vessel na tinatanong din ito noong mga nakaraang araw, sana daw yung pinagawa na barko na mga 100 million. So, yan, si Secretary mismo nakamonitor sila at dahil na sa pandemic, na-delay tayo. Alam naman natin lahat kung ano yung effect ng pandemic, tumaas yung mga material at research and development, meaning along the way sa construction, nandyan ang na-encounter agad lahat yan. So, bakit tayo nagpo-focus sa maritime? Kasi ang developing country, ang unang-unang naglilit ng development is yung cargo natin sa movement tawid ng dagat. At since ng Pilipinas ay napapaligiran tayo ng karagatan, so most of the time, dinidesign natin yung barko na imbis may purely cargo na malapad at may purely passenger cargo na mabilis. So, hinango yan sa design ng pamboat. So, bilisan ko lang to. Yan ang ongoing na project ng DOST. Pag nakakita kayo ng barko sa shipyard na nakapatong sa lupa, yan yung tinatawag na dry dock. Pag nakakita kayo ng barko na bahagyang nakalubog sa tubig, ang tawag doon, wet dock. So, meron kang classification ang dry at wet sa shipyard. Ito yung objective ng project. Hopefully, itong year na ito, i-update din namin kayo niyan at i-invite namin kayo kung testing na. So, marami kasi tayong dapat i-address sa maritima kasi marami tayong problema. Aging fleet, inaccessibility, tapos yung wala tayong marami, number 4 tayo sa buong mundo na gumagawa ng barko, pero hindi sa atin yun, ginagawa lang dito sa atin. Kasi bira naman yung nag-i-invest sa atin ng barko. So, anong barometer ni Metallica? Kunti ang barko natin. So, kailangan talaga natin ng barko kasi kailangan natin tumawid sa mga island. No? Last year, nung nandito si Secretary,
lagi silang nagpaparating sa akin ng problema. So, lagi silang nagpaparating ng problema at nire-resolve naman natin yun sa abot ng makayanan natin. Kasi sa kanila, problema, sa aking trabaho yun. So, matter of 12 hours. So, 12 hours meaning dadala ng mga ganito at dapat yung range natin kung manggagaling tayo sa Aklan, maabot natin ang area na yan. So, napili nila yung Blue Economy na dito sa Panay kasi tayo ang may access at siguro dahil sa Boracay. So, ano ang amphibious trimaran hovercraft? Tinawag natin ang Bayawa kasi pwede siyang umakyat sa lupa. Pagdating niya sa tabi, pwede siyang umakyat using hovercraft. So, sooner or later, makikita na natin ito pag nilaunch na namin. Yan ang mga list of project na ginagawa namin sa ngayon. Ngayon, yan siya. So, punta naman tayo sa river. Kasi, way back 10 years ago, 8 years ago, meron kaming river cruise. At nagsimula kami dyan, and sooner or later, meron na tayong mga ganito dyan sa river natin. So, mahaba programa to. At along the way, meron tayong mga futuristic na floating houses. Ayon ang perspektibo ng Metallica. So, corporate social responsibility. Si Metallica, nung nagsimula ako almost 13 years ago, kami yung nag-dredge ng Aklan River sa pangunguna ni Mikey Saylor kasi nagkaroon tayo ng problema after the storm, the Trump. So, presently, nagkaroon nga ako ng award niya na Outstanding National for Science, Invention, and Technology. So, I myself, may responsibilidad ako na malaki sa probinsya natin. So, dito ang Metallica na talagay. Pupunta na tayo ngayon sa incident. Yan sa satellite view, nakikita ninyo si Metallica. Yan yung naka-encircle ng Bulay-Bulaw. Yan yung river para at least hindi tayo ma-mislead kasi kung minsan iba yung sinasabi sa realidad ng business ko. Nagbukas ako sa Makinikinayan start ng 2012-2013 dahil dati yung shipyard ko nandito sa Sibuyan Sierra. Yan yung lupa na tinatayuan ni Metallica. Naka-land use verification yan sa Light Commission Industrial Zone. NGO ang nag-provide niyan. At nakakabit kami sa lupa ng mga admira na nabili namin noong originally, title na yung lupa niya, 1918 pa lang. Tapos, 1958, parang sinabdivide na to 1990s. So, yan yung part na bili o nasecure ni Metallica. So, dito, makikita natin na yan, nagkaroon na tayo ng situation ng 26 na that was Sunday. So, 1 week na bukas. Day 2, sinecure na namin yun still at ongoing ngayon sa tulong ng Philippine Coast Guard yung pag-monitor mula poblasyon hanggang mga tributaries down to Pagsango. So dito, may mga audio yan pero para just tutusin para mabilis tayo. Yan ang loob ng pag ni Metallica na nililinis natin ongoing. So sa ngayon, nag-range na kami
secure na yung area 60% to 80% yung sa spill na nangyari. At isa sa kadahilanan na nag-attribute dito sa spill is noong 25, 26 actually, na masyadong turbulent yung zone natin dahil habagat yung hangin, napakabilis yung pag-angat ng tubig at nagkaroon ng situation na abutan yung parts na yan ng flooding. So, gumawa kami agad ng incident report, tapos immediately alas 9 yan nagsimula ng umaga ng linggo at around 10 a.m. dumating na yung Coast Guard Dumaguete, inform na rin namin yung local government at dumating na yung ating Maritime Commission na galing sa Katiklan nung mga bandang alauna at hapon para ma-contain namin yung pag-lift ng oil. Kasi hindi pwede na hindi namin i-contain yun. Kasi pag lumabas yun sa main river, mayroon kami mga 4 hours na high tide at malayo ang mararating na 4 hours na agos. So immediately the next day, nag-issue yung Office of the Municipal Mayor ng closure at shutdown muna yung ship breaking. Actually, pati yung ship building, nag-comply kami na hindi muna kami gumalaw hanggang today kasi nasa clean up process kami. So, doon sa unang tanong kanina, ito ang 102 na bars. Yung 102 na bars na yan is pag-aari ng East Banda Enterprise yan. Ito yung kanilang from SPC Power to East Banda Enterprise, binili nila yung bars. Tanong, bakit binili ni East Banda yung bars? Kasi pwede nyo naman yan sir na makita, way back mga 3 years to 4 years ago, nagkaroon ng situation sa Iloilo yan na nasira. So, sa pagkaintindi ko, legally, binenta na nila yan kasi hindi na siya operational. At tapos, nagkaroon din 2 years ago ng turnover sa mga power plant kasi nag-iba na yung nagmamayari. So, pinapupull out na sila doon sa Iloilo at wala silang napili ng lugar kundi yung shipyard sa Aban kasi hindi naman pwede dalhin yung power park sa hindi certified na shipyard o shipbreaking facility. So, si Metallica ay may MOA sa may-ari ng barge at ang MOA is nandito nakalagay, pupunta dito yung barge at pagdating sa Metallica, isi-secure namin for safekeeping at hindi sa pelperings. Yun ang aming contract. But during the course of November, dumating December, January, massive yung pagkuha ng mga metal dyan. Inaakyat, madaling araw, pinuputol dito, may pinapara ni Cabra sa, yung para ni Cabra, meaning pinupuwersa na basta mag-take advantage lang para makuha yung mga items. So, kinabahan yung may-ari na we have to secure everything kasi delikado at baka may ma-aksidente kasi previously may na-aksidente na. So, si Metallica during Sunday, wala kaming alam na gawin, na immediate na gagawin, kundi buksan namin yung aming facility kasi may holding fund kami dyan na private lot. Kasama yan sa lupa ni Metallica. So, pinasok namin yung spill doon at sa tulong, at napakalaking tulong ng Philippine Coast Guard, dineploy nila ang kanilang mga oil spill boom mula sa Dumaguete hanggang sa Boracay at punta dito sa amin. So, yun ang pinaka-presente na pangyayari ng
incident na ito at alam naman namin na may dumarating ito unexpectedly at right now what we are doing is i-secure yan at hopefully within the next week ma-contain na yung lahat yan at ma-account at mag-ano na kasi tuloy-tuloy pa rin ang clean up ngayon. So, ang Philippine Coast Guard is the leading agency, seconded by the local government, provincial government. Tapos, dumating na rin yung DNR kasi iintayin din namin after the report of Philippine Coast Guard, papasok si DNR kasi may mga na-contaminate na mga mangroves. So, sila naman ang agency na marunong doon. Dumating naman ang BIPAR, nag-conduct naman ng water testing kasi nga naging na-alarma agad yung local government kasi nga may likramo dito sa New Washington sa bayan, may likramo doon sa south sa Sando, pero yung within the vicinity ni Italica, may mga fish cages dyan. Nagtaka kami na bakit nauna pa doon sa unahan na hindi. So, yung benefit of the doubt nandiyan yun. So, nandiyan naman yung Coast Guard, nag-respond agad at negative yung mga ganon. So, yun sir ang unang sagot ko sa katanungan mo. Thank you. Right next to us, si Sergeant from Manila. Engineer, ano ang status ng Power Birds 101? Kasi naka-dock siya. Sa Lagati 102, naka-dock siya. Diyan mismo sa Lagati River, hindi pa siya nakapasok sa property ng Italica Shipyard. Diyan sa nakikita natin sir, yung lupa ng Italica, yan yung kulay dilaw. Pero kasi pag nasa tabing dagat ka, meron naman si parameter si DNR. So si DNR naman, hindi ka pwedeng lumampas doon na maglagay ka ng any structure. But just to directly answer your concern, na-discuss na namin ito during sa mga cases na pinail sa akin nung araw. Kasi nung pagdating sa court, yung sinagot ng court dyan, yung DNR, nag-exist lang sila, siguro di ako magkamali, 60s, 80s. Pero yung title ng lupa, na-issue ito 1918, tapis pa yung aklan. So, pagdating sa court, nagkakaroon tayo ng policy gap. Ang tawag ko doon sa assumption ko, policy gap kasi they have, sabi ng court, they have to respect the title. So, sa mata ng Diyos na may hawak kaming papel, yan yung area namin, sir. Pero sa mata ng DNR, meron din silang ruling. So, wala naman kaming nilalagay dyan na fixed structure. Kasi allowed kami na mag-request ng port facility sooner dahil allowed kami yan dahil tinatalian namin ng mga vessel namin. So si 102, partly nasa west side siya ni Italica, hindi pa siya nakapasok sa dry. Sa nakita niyong MOA kanina, wala pa kasi akong MOA sa kanila na mag-dry. So until today, since na umalis siya sa Iloilo City, control siya ng owner. Ang watchman lang ako, titingin sa kanya, hindi siya maanod o hindi siya maano sa Tagalog yung anod, mapadpad at hindi siya akyatin ng filterage, which is nangyari na ngayon. So, lahat ng action dyan, it's the owner who is doing it. Puro nila yan, wala ako dyan. Pero, ang sa akin lang sa event, I have to open the space inside my dock kasi mas malaki ang problema kung mag-alam. So, yun sir. Based on your statement, Engineer Salvador, we're not pointing finger kung sino yung may problema kasi hindi mo naman gusto ni Sabino na
mangyari itong insidente. But pag umabot tayo sa punto na somebody should suffer the consequences of this incident, so we say civil liability, sino ba ang dapat tayo punyan? Hintayin natin, sir, yung Philippine Coast Guard kasi sila ang gagawa ng report. Hintayin din natin ng DNR kasi kami, ang alam namin ngayon is to secure everything na ano ang message dyan. We have to secure with the help din ng Coast Guard. Sa part ng Coast Guard, ma'am, ano hong role ito ng Coast Guard? Especially pagdating sa civil aspect nitong incident. Bali for now, sir, like what engineer said, hindi pa kami makapag-pinpoint mismo kung sino yung magsasuffer ng, like you said, consequences. Kasi for now, sir, ongoing pa rin talaga yung pag-investiga namin doon sa incident. Kaya wala pa talaga kaming maitutukoy kung sino po talaga yung magsasuffer. Alright, thank you, Sergio Jet Reyes from Radio Todo. Next to shoot question from Brigada News FM Calibo, Brigada Ma'am Sheng, Leonard Vidal. Good morning sa tanan. Sa taga-Philippine Coast Guard, sir, pwede po namin malaman kung gaano kalawak yung naapektuhan itong area ng oil spill, ma'am, sir. Bali po, ma'am, yung naapektuhan lang mismo na area ay yung mismong premises ni Metallica, which is approximately 26,762 square meters po. Bali, yung the rest po, dun sa labas, wala naman pong affected talaga. So sa ngayon, ilang container na po yung nakuha natin yung sa mga tumagas na oils. Bali, for now, ma'am, may na-collect na po kaming oily mixtures with water po yan. It's around 6,750 liters na po olive oil since day 1 po. Sige, i-grab ko lang siguro yung oportunidad kasi nandito yung mga taga-barangay council natin sa Pulo. Kung kamusta yung sitwasyon ngayon, ma'am, sa area niyo, or may mga mangingisda na ba tayo or talawang growers na nagpaabot na affected yung kanilang livelihood because of this oil spill. Sino po yung pwede makasagot, ma'am? Okay, sikap pala. Sikap ano? Affected na cascades, and then isa lang na oyster, yung kalabahan. So, kahit anong Monday, na nag-ikot kami kasama ko sa Kagawad J, at secretary ko si Kay Prado, is all the way kami, wala akong oil na, inano ko yung tubig, wala akong oil, kahit ako yun wala. Pero, nag-ano kami doon sa Metallica, sa shipyard, kung ano yung ship doon, ay yung boat, and then, wala akong nakita ng mga oil spill doon sa labas ng shipyard. Kasi tinignan yung tubig, inamoy ko yung tubig. Pero yung sa loob, naamoy yung oil. Pero sa labas, wala akong nakitang oil. Ang dalawa lang doon, yung sa ano lang nila, ang fish lang na apektado doon is dalawa. Ang oil lang is sa labas ng nung net. Pero yung sa loob na water is walang oil. Kasi bumaba ako, tinignan ko. And then isa lang talabahan, inikot ko yung vicinity ng Pulo kung hanggang saan affected. Wala naman yung mga talabahan namin doon, wala yung mga fish cakes doon, hindi nakarating doon ang oil spill. Kaya, nagpapasalamat din ako na hanggang doon lang ang apektado ng Pulo as Pulo is concerned. Thank you so much. Alright, thank you, Kap Ani, no, from Pulong Barangay, from Barangay Pulo. Anyway, maasa ko isang question kay Engineer Jonathan, no? Just to recall dahil natabo, no? During sa investigation, ano to reason? During po doon sa investigation, ano po ang rason nitong oil spill? Just to recall. Linggong araw yun, sir, pinaalam sa akin ng tao ko na abnormal yung trim by the bow. So,
So yung bow meaning nakatuwad yung bahagyang barko, ang unahan niya is yung bow sa nakasubsob. And then, dahil nga sa bilis ng high tide at saka yung volume ng tubig, kasi pag may bad weather, expected yun natin na nagsusurge ng konti yung dagat, hindi natin makontrol na pag-uwal sa silaga, pasok din yung dito sa mga tributaries. So, ang unang, kasi ngayon, ongoing pa yung investigation, sir. Sa part ni Metallica, hindi ako makapagbigay ng straight na pero pinakamalapit sa katotohanan, which is, may I, sir, sabi, it poses siguro doon sa mga situation ng araw na kasi pag kinuha mo yung yung sa gilid ng barko na nilalagay yan siya, it's tingga na anti-corrosive yan siya kasi imbis na kumain yung organism ng bakal, doon siya sa tingga. So, forcefully kasi yung pagbuha. Merong nilalagari, merong tinakaking, merong uneven yung pagkat. So, may mga napungit na bahagya yan at hindi natin masabi pa sa ngayon kasi it's underwater yung mga sink na yan. It might be doon nag-attribute na pinasok siya ng tubig. Dahil nga walang trabaho ng linggo na yun, napansin na lang na ng waxman. So pag nung dumating kami ng mga close to 10 a.m., may part na napasok ng tubig. Sir, wala po bang foresight? Like, nung una pa lang, baka magka-oil spill. Walang ganun po ba? Or may mga pag-usap kayo sa owner po ng itong power barge na ito na baka magka-oil spill. So, kailangan na natin kunin yung itong loop oil. No? Kunin na agad natin para katulad ngayon, may na tayo, no? Nangyari na itong oil spill. Well, yung ako sa side ng barko, kasi yung trabaho namin, bago nilipat dito yan, na-extract na yung mga oil yan doon sa sumabot yan. Kaya lang, sa laki ng area, may mga framings kasi sa loob ng barko na nakaganyan. Kung baga kahit dinray mo yung tangke, depende pa yan sa tinatawag trim ng barko kung nakabahagya o sa port side, o sa starboard side, o sa forward, o sa up. May natatrap na oil. Ngayon, yung mga oil na yan, composed of lube oil or diesel oil or apat kasing klase ang fuel ha. May A diesel, may B diesel, may C bunker at may D bunker. So sa ngayon, dahil nasa laboratory pa yung mga liquid na yun, hintayin pa namin kung ano ang lalabas doon na liquid. But technically, nung dumating dito yan, wala na yung hindi puli. Kasi nalaman lang namin na sumirit yung mga oil as what the Coast Guard give us the 6,000 liters. Ito ay contaminants na kasama pa dyan si oil, kasama pa dyan si water na contaminated. So, dinadaan namin yun sa settling after 24 to 48 hours of drain. Tapos, dadaan yun sa process ng oil-water separator. So, sa ngayon, hindi pa kami makapag-fully drain dyan kasi nga, DNR will also raise up a question na saan yung dinala drain. So, mga ganun. So, ang daming mga parameters na hindi ba in-control kasi maraming agencies na rin. So, din po. Alright, thank you. Next to us from K5 News FM, Leonard Viray. Next, Bomboroni tayo. Good morning to each and everyone. Engineer, K5 Leonard from K5 News FM, Kalibo. Kanina, Engineer, sa presentation nyo may tinatawag ko tayong dry dock sa wet dock. Why not na i-dry dock natin yung power bars para at least yung mga dumi na while sumisira o kinukuha ng mga metal, hindi na pupunta sa
tubig dagat, and then ganyan, para naiwasan itong nangyari na oil spill, engineer? Hindi sa pinakamunahan ko, sir, ang ibang agency ha. Pero ako kasi sa almost more than half of my life, exposed ako sa expertise ko dito sa barko. Meron pa tayong tinatawag ng mga policy gap. Ang policy gap, ang question ngayon, sino ang tunay na may-ari ng power barge? Lumalabas dito si SPC. Hindi ko yan sila na-met. Si SPC, dineclare niya yung barges niya na disarm na. Kasi hindi na siya nag-energize eh. So they decided to sell it. Binenta nila sa Isbanda, which is categorically scrap na siya. So hindi na natin siya matawag na power barge. But sa physical na itsura niya, hindi na nga. Kasi sabog na siya nung umalis doon sa Iloilo eh. May bukol yan siya dito sa side niya. Hindi ko pa kayo masagot, pero siguro, bakit ko sinasabi na policy gap? Kasi dapat sana, bago ibenta yan, clear mo na. So hindi ko na yun, sir, kayang abutin pa. Kami lang, ay nung nagpaalam ang owner na binili nila yan, in good faith, dinala dito, inauthorize sila to travel because may SPN sila at dinala sa shipyard ko. Ngayon, pagdating sa shipyard ko, good question. Merong wet, merong dry. Hindi ngayon namin mabatak yan pataas kasi wala pa akong contract sa kanila to take over ako. Kasi pag hinila ko yan, idemanda niya ako. So, wala pa kami sa kategory na yun. Yung nagsisecure, sila mismo. Because of the pilferage at ang daming event na nangyari dyan. So, yan ang hindi ko, sir, maabot pa. Kasi sa Marina, nakarehistro siya kay SPC. Sa Dilucsay, ang may-ari, privado na. So, yun po. Last ko na lang hindi ng question. May nag-forward kasi na concerned citizen sa station. Nag-message siya at may pictures na na-send na merong taga-diin na daw na coming from, I don't know, regional or national office na palagi daw pupunta sa inyo. Yung tanong nila, ba't daw laging nandun? Normal naman sila na pumupunta dyan, sir, kasi pag ECC holder ka, from time to time, hindi yan sila nagpapaalam kung kailan sila darating. May tinatanong, kukuha mong sample, may mga, kasi aware sila kay Vitalica dahil ang dami ko ng criminal cases na tinanggap sa hindi ko para nahiya yan for almost 10 years, 8 years. Aware yan sila sa mga ganyan situation. So, normal yan na dumarating sila dyan, pupunta dyan. Hindi naman private, pupunta nila dyan. Just kami sa wala naman tayong DNR dito siguro sa bilang member na ako ng PCG sa experience ko po. Ilang weeks or months of matatanggal yung low oil na nandun sa mga groups. Yung estimated po namin na katagalan pa po yung pagtatanggal ng mga nakadikit na langis, yung mga 1 to 2 weeks pa rin po. Kasi nakafocus pa rin po kami sa pagkuha ng langis sa barge mismo, tapos sa paglinis ng pareos. Alright, thank you, Leonard Miray from K5 News FM. Next to us from Bogor at Itoibo, Ronnie Billones. Magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga. Yung katanungan, may nasabi kasi kanina ni Engineer na mayroon daw na mga report na may mga namamatay na isda, no? Pero doon sa malayo, pero sa malapit, wala. So nauna pa doon sa malayo kaysa sa malapit. May initial ba na report yung Municipal Agricultural Office na binigay sa inyo na yun nga, may nangyaring fish-kill o wala? Sir, may sinabit o may natanggap kayong report, initial na report galing sa MAO?
Ito sir yung na-capture ko na during sa pag-inspect. Translate ko nga. Tinanong siya kung may oil. Sabi niya, mayroon daw na parang nagdaring burik-o, pero wala naman, nawala na. Tapos sabi kasi ni PCG, doon kasi kanya may naglikramo na makapal daw eh. Marami kanyang basuga dyan, basta dumikit-dikit dyan. Tapos, paano kanya sabi niya kagabi, nagsihod daw siya. Sihod may ano sila kung minsan pang-ulam ba. Ngayon, niluto ko pa nga kanina. Sabi niya, wala man. Sabi niya, ganyan. So, yung mga ganito, sir, na actual ito na footage. Ang isa ko lang concern, hindi ko pa nasabi ito sa DNR, pero identify na namin. Siguro may nakita kayong yung ibon na puro popok din, o pamilyar kayo. Ako, dito ako lumaki sa Suba Walang puro-popok dyan na pumunta sa Suba. Kasi parang kalapate yun siya na naglalakad na normal. Parang ang tingin ko doon, intentional na nilulog. Tapos, ipatabaho ko na lang sa DNR kasi parang unfair naman yung gano'n na gagawa ka ng scenario. Tapos, kung may good faith ka, hindi tawagin mo yung barangay, tawagin mo yung na huwag mong agad. Yung doon, huwag mong hawakan. Kasi, na nga siya trespassing na siya sa property ko So, yung mga ganun sana, bigyan ko yun ng plan sa DNR ko na lang i-discuss. Na nag-mislead at saka nakita siguro nila sa mga YouTube na pag may oil spill, may ipon. So, ako galing ako sa Europe. Sa Europe, tinitrain yung seagull sa mga platform sa gitna ng laot na pinapakita sa kanila na pinapalaki sila na parang pagkain ng oil spill. So, the moment na makikita, mag-dive yan. Babalik yan sa platform. Yan ang indicator na within the vicinity, alam nila kung ilang kilometers radius na may oil spill. Dito, mas high-tech yun kasi yung katawan lang ang may langis yung ulo. Wala. So, parang ibon na mauna yung katawan niya Kasi yung buoyancy force, andun yung una niya, ulo So, yun ang Filipino version. So, sir, ibig sabihin, walang piski na nangyari. Kasi may mga lumalabas na na kwento na may mga pamuso na namatay, may ano daw sa piski. Siwa ko lang kung baka, false information, mga ganun. Kinukulik yata mismo yung PCG rin ay may pumunta daw na ibigay yung bakos kasi bago natin yan mag-justify na gano'n, yung may mga sahasang o I don't know, no? Pero I'm not a animal part. Pero wala naman sir, so I don't know if ito mayroon daw ng mga bakos. Good morning, sir. Regarding sa mga visual, sir, yung makakapagsabi talaga na namatay yung isda na if ever na meron talaga is yung result na hindi pa. So last week is kumuha siya ng mga samples and then we will wait for the result. Yun yung makakapagsabi sa atin na yun ba nagkaroon ng result and then kung safe na ba tayo para kumuha ulit ng mga resources na dyan sa ilog. So, hintayin natin sa yung result na iba. So, ibig sabihin may namatay, pero wala pang result. So, hintayin natin yung result kung ano yung result, kung biscuit ba talaga yun, baka iba yung kinamatay ng isda. Hintayin natin. Sir,
parang merong may sabotahe ba na parang kasi sa kanina ng mga mensahe mo, parang merong tao na parang dinadagdagan pa yung problema mo dyan tungkol sa oil spill. Lalo sa ibon kanina at baka sa mga isla na tinatapon-tapon mo dyan. Hindi ko na yan maato, sir. Aminin ko man sa hindi. Actually, narinig ko na sa pangalan ko. But kung may proof sila, simple lang, mag-file sila ng case para at least maano natin sa tamang puro. Kasi puro lang, ewan ko ba, in my entire life na 55 anyos na ako marami na akong experience. Kaya kung minsan nagpapasalamat na lang ako sa kanila kasi kung wala daw negative, hindi mo mabalansi yung positive. So, yun lang ang comment ko. Alright, thank you, Boboroni. Next to ask, Ma'am Lynette from GMA. Next, Jun Aguirre. Next, RMN and Energy FM. Good morning. Siguro sa milog ka na sa pwede man nga magsabat si Kapitan sa Polo. Kasi kung May 28, nakakuha si Mayor Jessica Barambo, itang executive order, na ginapapundo, tanan niya fishing activities sa mga areas at Dilata Pamandan. Sa Polo, District 1, 2, and 3, sa Pinamukan, Galang River, si Cho, Malugo, Kamingawan, Negative Riverside, sa Barangay Poblasyon, at si Cho Kamangkahan, sa Tambak, New Washington. Wakat nagreklamo sa mga, syempre, kagabanan sa mga tao ni Kernhay, dahil ang pangabuhian sa baybay, sa dagat. Syempre, pag ginambay mo nga, suspended tanan nga fishing activities, pati ang recordo, gabalit ba, tanan doon yung mga products na nandiyan sa Raymond Negative River, within sa palikot ilayan na Metallica Shipyard. Nagreklamo gon to yung mga humuhulo sa parang sitwasyon makaroon. Ang baykalan sa inuno na hindi sila pwede magpaligya, mag-harvest, itanda ng mga produkto na halika sa suba. Kasi nag-order na si Mayor Comande na bawal na mag-harvest. Kasi sa labahan, tapos, ang concern ng doon ng mga tao, engineer, is tinawag na ang mag-harvest. Ayun lang naman ang kabuhian ng kabuhayan nila, yung officer man na doon sa suba, is paano na sila, kasi paano yung pag-everyday pa nila. Kasi kahit na yung sa bulan, ang tawag doon, hindi rin sila magkaano. Kaya paano na, yun ang concern ng mga taga-pulo, kung paano ng kabuhayan nila sa everyday until na mayroon ng clearance ng pwede na sila although may food packs na, di ba? May food packs. Yeah, si Mayor is nag-alukod is food pack plus 2 days ata yun? Until today. Until today, kung sino yung mga affected area, is nagbibigay na si Mayor ng food pack sa lahat ng affected areas. Okay. Thank you, Kap. Thank you, sir. Okay, thank you. About regarding this matter, after sa presentation, nakausapin ko yung owner ng parts, tapos siguro mag-usap kami ng Mayor. Kasi sa pagkadinig ko talaga, tama yun, parang few days ago, na-deploy na sila ng pagkain dyan, kung ano man. Kami kasi nakakonsentrate kami, dito lang sa loob lang na kami. Dahil hanggang may kulay orange yung shipyard, under kami sa PCG. Sila ang leading agency. So, hindi pa namin nakapon. Thank you sa concern para iparating ko rin sa ako. Sino ba yung mag-declare niya na go na pwede na yung
mag-harvest, mag-sell, mag-ulit na gawin. Bali, yung result mismo ni Beaver na ini-invite natin, ma'am. Bali, after nun, ma'am, pag kung ano yung kalabasan ng result nila, doon mismo tayo ma-decide kung okay na ba or i-declare tayo po. Yung mayor po mismo, ma'am. Pero, ano din kami, ma'am, parang mag-advise din sa kanya kung pwede na early. Alright, thank you. Lynette. Next to us, Jun Aguirre. Okay. Thank you, maganda na for transparent. One quick question from before my major question. Meron pa sa kasi I'm not sure kung meron kay inventory kung ilan yung liters yung oil yung part ko. Para malaman natin kung ilan yung possible na. Nung dumating yung vessel dyan, nag-sounding sila sa lahat ng mga oil vanished na, wala na. Kaya lang, duda ako sa sarili kong yung 6,000 na yan, that is liters, contaminated. So hindi pa natin ma-determine kung alin ang mas marami doon kasi tinapot-tapot yan. So pwedeng mas marami ang langis doon, pwedeng mas marami. So mag-50-50, that is 3,000 liters. Yun ang na-recover. Yung parts itself, ang tendency kasi ng oil, mamipapaw sa tubig yan because 0.85 kilograms per liter lang ang oil. Ang tubig is heavier. So, yun ay mga na-trap sa mga gilid, sa mga pigpig. But definitely yung bottom niya kasi yung vessel is also double bottom. Ako, maraming event sa Iloilo na nung kinlearing yan, pati yung hindi dapat i-clear, kinuha na kasi yung oil kasi may value yun Wala namang tinatapon ngayon, kahit used oil may value yan. So, parang inigop na nila doon. So, wala na siya kasi 6,000 contaminants. Ano lang yun? Wala pa, 30 ka gram kung mag-50-50. So, 60 ka 30 ka totality. So, masyado maliit. Malalaki ang tanke ng vessel. Okay, kasi yung isip ko kasi bakit may pareha ka. Parang may oil pareha. Pero anyways, for my major concerns, sir, may kasi, pala po ng question ni Bumburoni kanina, hindi lang kasi masyado na-emphasize. May nagsabi sa akin kasi na taga-DNA region na may mga presidente daw ng Washington na nagpadala sa Manila ng mga information na ipa-close daw yung Metallica na nangyari. May mga ganitong campaign against you. So, pwede lang ma-emphasize. Simula nung nandyan ako, marami ng event. May dineclare ng LGU na light to medium industry, kaya kami pinayagan dyan Kasi pag kumuha ka ng ECC na hindi titulado yung lupa mo, hindi mo makakuha. May nag-mislead din sa mga group. Paano ka maging shipyard kung mag-group ka? May nagsasabi, kaya lahat, sa wake nga ng mama ko, nandito pa siya sa bahay, hindi pa namin siya na-living. In-evaluate ako ng national Tapos pagdating nila, sabi ko, sir, ayan yung plastada. Kasi sinabi doon dyan tayo magaling sa puro kasi. Tungkol naman dito sa dumi, yung dumi kasi nalilinis pero yung utak na malumi, mahirap linisin sir. So kung may gamot kayo dyan, tulungan niyo ako kung paano maglinis ng utak. For last panala po for now. Sir, na-mention mo kanina kasi na parang may temporary closure order sa inyo yung LGU. Tapos parang 60 to 70% yung parang may understanding parang ongoing pa yung spirit. Pero yung major question is, paano po yung mga since may closure, paano po yung mga projects nyo or may yung mga na-ayos pong barko, apektado po ba ng closure at
do we have parang time estimate kung kailan kayo mag-o-open ulit at kung apektado ba yung mga ginagawa? Of course, sir, technically affected kami. But ang kasi authority. Under kami sa Maritime Authority. Ngayon naman, under kami sa Coast Guard Power. Under din kami, of course, sa LGU. So hopefully, mapabilis yung laboratory test na yan. Kasi in a matter of few days, mabilis ang response ng PCG. Actually, yung pati nga sa Boracay na spill boom nandito na eh. So, pinapanalangin ko lang na wala muna oil spill sa Boracay para hindi muna kunin yan. Kasi maubos yung gamit namin sa tuktok. So, nagpapasalamat talaga ako sa national government at na regional sila ma'am nandito. Yung local government, lalo na day 1 pa lang, nakakita kami ng mayor na alas 7 pa lang, nakasakay na siya sa pambok para mag-roadline. Dahil kasama din siya sa Coast Guard at saka sa DA, sa BIPAR. So, wala akong nakikitang na lapses sa part nila. Everybody is doing their own designated jobs. So, thank you lang talaga. Sa inyo rin, sir. Of course, kayo yung motivator eh. Kaya lang kung minsan din, hindi ko rin kayo masisi kasi nga may nabasa na doon sa nakalagay na parang mali. Kaya lang hindi naman kasi kayo masyadong technical. Naintindihan ko yun. Yung feeder, yung kung minsan na mali. Hindi ko rin masisi yung tao na may dadaan. Bunker yan. Sabi ko, hindi mo alam ang bunker. Ang bunker is may expose siya sa 30 degrees na atmosphere. Hindi na gumagalaw yan. Parang espalto. So, hindi natin sanay yun. Ang may expertise doon kami. Ang experience kami. Sila, ma'am, gumagaling lang po sila kung may problema. Kasi kung wala rin oil spill, hindi rin nila magamit yung spill tube. Diba? So, may kanya-kanyang function. At within a matter of a week siguro, lahat ito ma-answer. And humingi rin kami ng double time na huwag sila mapagod o antokin kasi doon din kami naka-anchor sa kanila. Hindi kami makagalaw. Alright, thanks June. Next to us, Brenda Lagire from RMN, UIKR, Kalibo. One question lang kay Engineer. Engineer, paki-elaborate po yung arrangement between sa owner ng iyang barge na yan at between sa Metallica. Ano ba yung status niyan? Sino dapat yung mag-dismantle? Kasi OECA, nasunog yan, medyo malaki pa yung barge na structure pa siya. Ngayon na may mga photos from PCG na na-release parang majority ng structure niya na dismantle niya. Ano ba yung arrangement niyo sa dismantle niya? Sa nature kasi ng vessel, sir, dalawang part yung vessel. Yung hull at saka yung superstructure. Yung hull hindi pa nila totally nadalaw. Kasi ang hull is yung bottom na gano'n. Partly siguro kasi nga may damage siya dati sa Iloilo pa lang may damage ng side namin. Yan, babatakin namin yan sa taas bago namin putol-putulin. Kasi hindi kami pwedeng magputol doon sa ilalim niya. Babatakin sa taas yan. So, nasa control ng owner. Kasi as naka-float dock siya, kaya niyang gibain niya. Babalik tayo doon kanina sa sinabi ko about sa reality ng ang nakalagay sa papel, 102 parts. Ang pagbili ng owner ngayon, scrap. So kung tingnan mo, naging scrap na siya. Binili na siya as scrap. Kasi kung power parts yan, gumaga na siya. Kanina lang,
naghintay tayo, nasa na namin kung may power kami doon. Scrap na siya. So, meaning for recovery. Pagdating dito, sa contract namin ng MOA, mag-uusap pa kami kung iibain nila o i-alter na maging barge na maliliit kasi malaki yan siya eh. So, pwede siyang gawin na barge na maliit, pwede siyang katingin, pwede siyang... So, sila ang may control. Wala pa kaming contract between Metallica at sila. Sir, wala. In case po, kasi nangyari na yung accident, ano po yung naka-stipulate sa contract ninyo between the liability na nagpa-facilitate ng may-ari mo? Ano po yung liability sa contract niya? Ako sa opinion ng Metallica, they have to take the responsibility, main responsibility. Ako naman, social responsibility kasi nasa facility ko sila. Parang nagpumpo siya, sir. Kunin ko yung pumpo niya kasi pag pumunta doon sa piscage yan, may problema. So, ako ang facility, ako ang sumipsip. Pero, tinulungan ako ng PCG ngayon, tinulungan ako ng local government. So, na-contain na namin. Yung totality ng 100% kasi na yan, may mga maliliit pang bagay. Pero, para sa akin, kung sa doon lang sa pollutants, kami, iba yung evaluation namin sa kanila eh. Sila kasi reporting. Ako nasa 60 to 80 na kami. Yung sa owner naman, mag-uusap kami niyan kasi sa part naman ni owner, kaya napabagal yan sila. Mabagal pa nga yan sir eh. Kasi kung mabilis yan, maraming restriction eh. Si DNR, hindi namin yan sila mapasok kasi may nakaabang doon na puno ng mangrove. Hindi kami allowed na magputol ng mangrove. So, although tinanim lang naman ng tao yan kasi pispan dyan natin dyan eh. So, may mga restriction na hindi namin kaya. Ihingi din namin kung mag-upo na kami ng DNR nito na payagan din na kami na i-earth bowling yan, dilipat namin. Kasi pinayagan rin ako ni DNR na magkaroon ako ng industry. So meaning, pag may compliance certificate ka, nagpo-comply ka. But yung DNR kasi maraming department eh. May sa EMP, may sa mines, may sa Pedro. So with this situation right now, ang daming restriction, kaya yung development o kaya yung paspasan nare-restrict kami kasi sumusunod lang din kami. Alright, next to ask question from Albert Dalida from Energy FM, and last to ask question, Search and Delivery. Sir Albert. Sir, dito na lang ako. Ma'am and sir, good morning sa mga press people, media people. I would shoot the question, sir. Jonathan, having said that, wala nang laman yung barge at the time na dinala dito. Hindi marinig? Hindi marinig? Hindi ko lang, sir, having said that, yung barge, wala naman dito sa transition part. And pag-suspend, still is a possibility para yung hanggang-hanggang na buwan sa rules. Wala nang possibility kung yan o rin pag-suspend. Wala sir. Kasi ito, it's a wake-up call na yung mga parameters mabago ng korte dahil na-mention ko earlier yung policy up. Kasi nga, ngayon ako, nagtatanong din ako nasa kamay pa ba ng Marina yung sa papel kanila. Pero bakit papel ba?
information, hindi na kasi natin na-intindihan. Si Juan Otto is katulong niya natin sa mamumukay natin kasi wala rin si Akla na power kung wala si Iloilo kasi nakakonect lahat sa full power. Si Germany ang sinusuplayan niya ng power tapos binibigyan niya ng Germany yung ulit power. Sigurista tayo, hindi na tayo pwede maging sigurista na gano'n kasi wala na tayo. Hindi na lang power sa. So, sorry na lang kung masaktan ka pero ako nasa ano magiging possible na disposition kasi sinabi naman sa Jonathan lahat naman yun pwede din cycle, mapagkitaan pa season. Okay, sir. For the information of everybody, sa operations, kailangan talaga natin meron tayong designated na storage area. Okay. So meron tayong storage area doon mismo sa loob ng shipyard. And then for the disposition of the collected oil water mixture, is atay natin yung listahan or na galing kay DNR EMD. So, yung kailangan na accredited siya para alam na kung anong gagawin, paano treatment process na gagawin niya doon sa may collected na oil. Thank you, sir. Alright, thank you, Sir Norbert. Next,